Hello everyone! So ayan guys, tulad ng sinabi ko kanina sa mga gusto po na matuto at gumawa ng DIY na makapuno. So ito guys yung aking video na ginawa sa paggagawa ko ng DIY makapuno. Actually kapag gumagawa ako nito dati is tansya-tansya lang po yung gawa ko. Pero para sa inyo, gagamit po ako ngayon ng measurement. So kaya ang ginawa ko, ayan, kilo po tayo ng buko, yung kinayod ko kanina. So nag-equal po ito ng 2 kilos. 2 kilos na buko yung aking gagawin. So, kung totoo, first time kong gagawa ng ganito karami na makapuno. So, dito guys, naglagay ako ng tubig. So, sa tubig naman po, hindi na ako nag-measure kasi pwede naman kayong mag-add kung nakukulangan kayo kapag hinalo nyo na siya mamaya kasi mas masarap pa rin po talaga sa makapuno yung mayroong syrup tayo na masasandok na may kasama. Siya nga pala guys, dito sa 2 kilo, bumawas ako ng 3 cup ng buko kasi i-blender ko po yan, yung 3 cup na buko. So ayan guys, at i-blender ko nga ito. Mamaya ihahalo natin siya kapag paluto na yung ating buko na niluluto. So ito nga guys, at dito nga naglagay tayo ng tubig. Kayo na po ang bahala sa tubig. Basta importante maluto natin ng maayos yung ating buko, mapalambot ng maganda sa kanyang pagkakalambot. Yung parang kapag sinandok mo siya, parang na siyang lantang gulay. Yung gano'n siya kalambot. Mas masarap po kasi gano'n. So dito nga guys, habang niluluto ko, halu-haluin mo rin naman yan kapag para hindi po siya dumikit habang kumukulo. At dito nga guys, nung kumukulo na siya at sa tingin ko ay medyo malambot na rin naman yung ating buko, ay inilagay ko na po yung aking i-blender na 3 cup kanina na buko din. So, para po yan sa mas creamy na mag-itsurang makapuno po talaga yung ating DIY na makapuno. So, sa totoo lang talaga, mahirap pumanap ng makapuno talaga na buko. So, nakakabili tayo is nasa jar, yung may preservative. So, para mas makamura tayo at mas marami tayong magawa, mag-DIY na lang po tayo kung kayo ay sinisipag. Ayan. So, dito guys, patuloy pa rin ako naghahalo. At dito nga, nagdagdag pa rin ako ng tubig kasi parang sa akin ay kulang pa. Kasi medyo wala siyang sabaw. So, sabi ko nga, mas masarap ang makapuno kapag meron siyang syrup. Dito guys, ay gagamit ako ng palabok o yung tinatawag na cassava flour. Yon, hindi po harina, hindi cornstarch. Ang ginamit ko po ay palabok. So, kaya nga po palabok ang gagamitin ko kasi para crystal pa rin yung syrup niya. So, dito nga kasi first time ko lang na nagsukat-sukat, naglagay ako ng 1 cup. So, kung gusto mo na malaman kung ano nangyari, tapusin mo po yung ating video. 1 cup na cassava flour ang nilagay ko sa 2 kilong buko. Ay siya nga pala, habang pinapanood mo to, pwede ko bang malaman kung saang lugar ka ngayon nanonood? Kasi natutuwa din naman ako na makita sa mga comment nyo kung saan-saan na po talaga nakakaabot yung aking mga video. So maraming salamat sa inyo guys support. At dito nga ay naglagay na ako ng asukal. So dito ang ginamit kong asukal guys is white. Yan, puting asukal. Sa 2 kilong buko, ang nilagay ko po ay 1 kilong asukal. So sobrang dami po pala talaga ng 2 kilong buko. Kaya kung gagawa po kayo, lalo first time nyo lamang, siguro okay na po yung 1 kilo. So, i-divide nyo lang, 1 kilo is kalahating kilong asukal lang yung magagawa nyo, malalagay nyo. So, dito guys, naglagay na ako ng sugar kasi malambot na yung buko natin dito, as in luto na siya. Tapos, pagkalagay ko ng sugar, tinunaw-tunaw ko lang yan. Then, isusunod ko na po ditong ilagay yung ating tinunaw na cassava flour o yung palabok. So, yan guys, ito, ilalagay ko na yung palabok. Kapag nilagay mo yung palabok dyan, syempre, magtitik siya haluin. Kung nakukulangan ka sa tubig, mag-add ka po ng tubig. Basta, importante, pakukuluin mo uli siya bago mo siya hanguin. So, dito nga guys, ayan, nilagay ko na yung ating tinunaw na cassava flour, yung palabok. Ayan. Tapos dito, sa part na to, syempre, naglapot na siya. Ayan, naglapot na siya. At dun nga pala guys, ang sasabihin ko sa inyo, kasi napansin ko na sobra pala yung 1 cup sa 2 kilong buko. So, sa estimated ko po, siguro talagang dapat hindi siya mapupuno yung 1 cup. So, maglagay na lang tayo ng more than half or kaya ay half lang talaga na palabok. Ayan, para hindi na masyadong sobrang thick. Habang mainit pa siya, okay naman siya. Masarap, maayos yung kanyang texture. Pero ang inisip ko lang kasi dito, kapag nilagay ko na sa chiller, siguro mas magiging malapot na malapot siya sobra. So, yun nga po ang sasabihin ko na mag-less po kayo ng palabok sa 2 kilo. So, kung 1 kilo nilulutuin nyo, mas konti lang palabok ang may ilagay nyo. So, ito na guys, nung maluto na siya. Ito nga, kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag palabok yung ilagay nyo, yung syrup niya is crystal pa rin. Ayan, crystal. So, mukha talaga siyang tunay na makapuno. At yung lasa niya guys, nung tinikman ko talagang as in, makapuno yung lasa. So, kapag palamigin ko lang yan, then kapag malamig na, ilalagay ko po lang yan sa chiller para hindi maiwasan natin yung pagkasira. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. And thank you sa
inyong suporta lagi sa aking mga video. Ayan guys, maraming salamat and God bless everyone. Sana po may natutunan po tayo. Thank you, bye-bye!